Habang nag-i-edit pala ako sa loob ng kwarto, may narinig akong boses na kausap ni Papa Jason. Boses ni Nunoy ang aking narinig. Kaya nung natapos ako mag-edit, lumabas na ako dito sa kwarto at nakita ko nga ayan si Papa Jason. Bising-busy sa paglilinis ng bungo ng pork. Hindi nga alam ni Papa Jason dyan na binibidyohan ko siya. Alam niya na sa loob ako ng kwarto nag-i-edit. Tapos sinatawag ako niyan. Jo! Sabi niya, halika muna dito, videohan mo ako. Sabi niya, hindi niya alam na nagbi-video na ako sa kanya. At ayan, bigla na siya napatingin sa akin at pinakita niya yung kanyang ginagawa. Yung bungo pala ng pork mga sis, ay dala pala ni Nuno yan, nabili niya daw yan. Noong isang araw niya pala sinasabi sa amin na gusto niya daw humigop ng sabaw, pero gusto niya yung ulo daw ng pork ang gusto niyang bilhin. Kaya sabi niya, magtanong-tanong daw sa doon sa palengke kung magkano yung ulo ng pork. Pero nung napagtanong niya, ay mura lang daw, 300 pesos lang daw yung isang bungo na yan. Kaya binili niya na dahil gusto niya daw talaga kumain. Papa Jason naman, naku, tuwang-tuwa talaga kasi nakakita siya ng bungo ng pork. Sabi niya nga, ay naku, sabi niya, natutuwa na naman yung aking atay. Dahil makakain ako ng karne, sabi niya. Sa totoo lang talaga mga sis Brad, hindi naman talaga araw-araw kami kumakain ng karne dito sa bahay. Makakain lang talaga kami ng karne mga sis Brad pag may okasyon or di kaya makapunta kami sa isang birthdayhan. Pero sabi na nag-i-stock talaga kami ng karne dito sa bahay para iulam lang, hindi po. Nag-i-stock kami dito ng gulay at saka isda, pero sa karne hindi kami nag-i-stock. Pag namalingke kami ay talagang isda at saka gulay lang talaga ang aming pinapamalingke. Bumibili lang talaga kami ng karne mga sis Brad pag talagang na-miss na talaga namin kumain ng karne. Mga sis Brad, alaga na pala ni Papa Jason yung ating ulo ng pork. At pagdating naman ng hapon, at ayan si Kuya Kyle, kararating lang pala yan galing ng school. At tinatanong ko sa dyan kung kumusta na siya. Kaya sabi niya sa akin, sagot niya ay okay lang. Kaya sabi ko, kumusta ang pag-aaral? Sabi niya, okay lang din daw. Kaya yung kanyang aso ay nangangalabit sa kanya. Kaya yan, binuhat niya muna. Kaya si Kuya Kyle sa mga alaga niya dito sa bahay. Sa pagdating niya nandito, pag nakita niya kaagad yan, ay nako, naglalaro kaagad yan sila, naglalambingan na kaagad yan sila. Pero sa ngayon, hindi na makapaglambing si Kuya Kyle sa kanyang alagang tuta dahil ang tuta na yan ay hiningi ni kuya niya Jamel, kaya wala na yung tuta dito sa bahay, nandun na kay kuya niya Jamel. Si Kuya Jamel pala mga sis Brad ay kuya ni Kuya Kyle at saka ni Inday, anak ko po sila sa una. At ayan na pala mga sis Brad, yung ulo ng pork luto na po yan, kaya kainan na po tayo mga sis Brad. Habang kumakain nga kami mga sis Brad, samahan nyo kami, ikukwento ko po sa inyo ang aking mga nakaraan kung bakit may kuya at ate si Kuya Kyle at saka si Inday. Kasi noon pa man marami talagang gustong makarinig ng aking kwento ng buhay, pero hindi ko po ito talaga kinukwento sa inyo dahil siyempre minaantay ko lang yung perfect timing. may ganun talaga, perfect timing. At ito na nga mga sis Brad, kwento ko na sa inyo. Noon po ay mayroon po akong unang asawa at ang anak ko po ay si Ate Clarice at si Kuya Jamel. Wala po sila dito ngayon dahil siyempre may kanya-kanyang pamilya na po sila. Talagang i-open ko na po talaga sa inyo yung aking kwento ng buhay mga sis Brad, kaya subaybayan nyo po, kukwento ko po sa inyo bawat araw. Yun po ang subaybayan nyo sa akin ngayon. Kasi marami talaga nag-request sa akin noon pa na ikwento ko daw yung love life namin ni Papa Jason. Siyempre, bago ko ikwento yung love life namin ni Papa Jason, isimulan ko muna sa aking buhay, di ba? Para talagang makilala yun talaga ako kung sino ako at kung ano talaga yung pagkatao ko at ano po talaga kami bago kami nakakilala ni Papa Jason at nabuo si Kuya Kyle at saka si Inday. Kaya sa mga bagong followers ko na hindi pa talaga alam ang buong story ng buhay ko, siyempre kahit nga sa dati ko mga followers, yung mga since day one na nandito na hindi rin nila talaga alam kung ano talaga ang buong story ng aking buhay. Siguro ang nakakaalam talaga ng buong story ng buhay ko, yung kapitbahay ko, yung followers ko na mga kapitbahay, na mga kabaryo ko na followers ko, at yung mga higit sa lahat, yung kapamilya ko na nakafollow dito sa akin. Kaya sa mga hindi pa ako kilala at hindi pa alam talaga kung sino ako, magpapakilala po ako sa inyo ngayon. Ako pala si Sis Ging, mga sis Brad, hindi nakakilala sa akin. Ging po yung aking nickname or aking palayaw. Yan po ang tawag dito sa aking mga pamilya at ang aking mga kapitbahay. Pero ang totoo kong pangalan talaga ay si Rodeline Absalon Panes. O, sino po nakakaalam dyan? Sa ngayon ay 45 years old na po ako at isa po akong stroke survivor. Totoo po yun. 3 years na po akong stroke survivor, mga sis Brad, hindi pa nakakaalam. Dahil sobrang na pong haba ang ating video, abangan nyo po ang susunod kong video. I-upload ko po ulit mamaya or bukas, kaya abang-abang.